Hey guys, so again, it's been a while na naman since the last time na nag-vlog ako. And this time, may nangyari kasi talaga. The last day ko ng work was back in 23rd of April. Yeah, just this year. And naghahanap-hanap ako ng trabaho recently. And ayun, may isang beses na ako na interview. And then may kasabay ng mock call pero hindi pa sila nag-update up until now. Yung mock call na yon and interview ay naganap no, just nung Friday, 15th of May. Oo. So, ngayon is 19 na. May 19, 2026. So, magwa 1 month na rin na wala akong work. Ang bilis ng panahon. So, naghahanap-hanap ako ng work sa onlinejobs.ph, Jobstreet at saka LinkedIn. Pero hindi ko alam kung ano nangyayari ngayon. Medyo mahirap makahanap ng trabaho unlike dati. Pero, ayun na nga. Actually, hindi ako nakakapag-update sa inyo or nakakagawa ng mga vlogs dahil naghahanap na ako ng work. And siguro hindi ko na dapat ipakita sa inyo kung saan ako nag-a-apply or saan nag-a-apply ako sa mga online jobs.ph pero yung kumpanya na mga ina-applyan ko is hindi ko na pinapakita. So, hindi ko din siya maibablog sa inyo. So, ayun na nga. Matagal-tagal na rin akong walang trabaho. And ngayon ko lang actually napansin na almost 1 month na. Kasi last week, nagpunta ako kila Gerald kasi alis na naman siya. So, kailangan ko muna magstay sa kanila ng 1 month kasi next week alis. Ay, 1 month, 1 week. Kasi alis na sila, alis na siya next week, Monday. Medyo nakaka-frustrate pala maghanap ng work. Medyo nakaka-frustrate na ngayon. At medyo nakaka-depress kasi iba na yung hiring process nila. Well, kapag ka may interview, kailangan naka-open cam na, ganyan-ganyan. Hindi katulad dati, nung nag-apply ako sa Teletech na hindi naman kailangan ng mga ganun. Pero, yeah, marami pa rin ako ina-applyan and hopefully, matanggap na ako soon. Dahil mahirap ang walang work. Medyo hindi masaya kasi walang income kapag walang work. Though meron naman akong mga CCO. Yun nga, hindi ko na din i-vlog sa inyo. Nag-alaga ako ng mga CCO, 45 days, ganyan. Pero I don't think itutuloy ko pa siya sa mga susunod. Siguro kung mag-aalaga man ako, is pang-amin na lang. Dahil mahirap siyang mahirap siyang ipagbenta sa iba. Wala din basta-basta nalapit. And tinry na namin i-alok sa palengke. Sa palengke pala, meron na sila mga dealer. So ayun, hindi na nila kami ni-entertain. But since malapit na rin mang piyesta dito, hindi na rin kami namang problema. Yun lang, medyo, syempre, lalampas yata ng 45 days yung mga season na inalagaan ko. So, lugi ang negosyo. Pero, okay lang. Hindi naman kasi talaga yun yung parang pinaka main income na nasa isip ko. Syempre, trabaho pa rin. And nag-iisip ako na kung ano pang mas magandang negosyo na pwede namin itayo, na pwede namin simulan para hindi lang kami palagi nakaasa sa mga, sa mga work namin. So, ayun. Kanina, nasabi ko naman na sa inyo, it's May 19, 2026. And kanina, May 20 na pala. 3:22 AM kasi ngayon. So, hindi pa ako natutulog. 3:22 AM na ngayon. So, ayun. Marami din kasi akong ginawa kanina na gumawa ako ng mga cover letter. Tapos, may in-applyan ako na nakalimang submit ako ng application. More than 5. Siguro mga 6 lang naman na application yung ginawa ko or 7. Pero, ayun na nga. Hindi ko din na-i-vlog na umuwi na din nga pala si kuya. Tapos, hindi ko din alam kung bakit nakahiling-hiling ako sa kanya na ipasalubong sa akin. Ay, jacket. So, ito yung jacket na pasalubong niya sa akin. Pakita ko lang din sa inyo. Nakasampay lang dito sa ano ko kasi malamig ngayon. Buti na lang lumamig na. Pero nung dumating si kuya, mainit. Sobrang init dito. Dumating si kuya last week. Siguro mga 9 days na siya dito, ganyan, or 10 days. And, ayan. Jacket lang yung hiniling ko pasalubong sa kanya. Tapos, may mga chocolates naman kami na nakuha. Ayun lang. Maganda tong jacket na ito. Papakita ko lang sa inyo. Sukatin natin ulit. Maganda nga eh. Kasi, XL na yung kinuha ni kuya. So, mas gusto ko kasi yung mga gantong malalaking jackets. And, napansin ko din kasi nag-declutter ako ng marami, ng sobrang dami nitong nakaraan. Hindi lang nitong nakaraan. Siguro mga
last 2 months, nag-declutter ako na sobrang malala. Tapos tinanggal ko na yung mga jacket na nawala sa isip ko na wala na pala akong jacket nung mga panahon yun. Dahil puro na nilagay ko na puro dun sa sa pamigay. And ayun, so anong nangyari, ito na lang yung natirang jacket ko na hoodie. Ayan. Ganito lang itsura niya, guys. Wait lang. Ayan. Medyo malaki lang yung t-shirt ko dahil sobrang laki naman kasi talaga nitong t-shirt na to. Pero yeah, ganito yung itsura niya. Itong jacket na to. And maganda siya kapag nakasando lang yung panloob ko. So ayun. Yan lang naman yung mga kuda ko ngayon. And naisipan ko lang talaga mag-vlog kasi nakaka-depress. Nakaka-depress yung hanap ko ng hanap na trabaho. Nakaka-depress na din. Actually, lagi kong nirereklamo yun sa mga kaibigan ko. May mga work kasi sila. Tapos, dati sila yung naghahanap ng work. Dati sila yung naghahanap ng work. Ako naman ngayon yung naghahanap ng work na hindi naman nila ako matulungan din. Kasi, dati hindi ko sila matulungan. Ngayon, ako naman, hindi naman nila ako matulungan. Kasi syempre, nasa sa atin naman kasi talaga. Kung mag-a-apply tayo sa work nila or something, or kung hiring ba yung company na pinapasukan nila, ganyan. And, hindi naman ako sobrang galing kasi first time, nakaranas ako na hindi matanggap sa isang trabaho. Kasi nagta-transition ako from call center, from customer service representative to virtual assistant. Tapos, yung kumpanyang in-applyan ko, parang sobrang higpit. So, kailangan alam talaga agad. Or bago ka mag-apply sa kanila, aral na aral mo yung company nila. Hindi ko siya nagawa masyado. Akala ko titingnan lang yung com skills ko. Tapos yung mga skills na meron na ako. Hindi ko masyado na-aral yung about naman dun sa company nila. But, yeah. At least sa susunod, mag-apply na lang ako. Kasi hindi ako natanggap dun sa unang in-applyan ko na yun. Yun talaga yung pinaka tinitingnan ko na once na mag-resign ako, dun ako mag-a-apply una. Kaso, ayun nga, dun ako na unang mag-apply, dun ako na unang bumagsak. Yun ang mahirap dun. Hindi talaga ako sanay na walang trabaho. Actually, parang 17 years old pala ako nag-umpisa ako magtrabaho. Dahil 17, nagtrabaho na ako sa parang sales agent, ganyan, sa isang bookstore dito. Ganon, dito sa Tanawan. Tapos, hindi din ako nagtagal doon. Siguro mga 2 months lang ako doon. Tapos, nag-aaral ako ulit. Tapos, ayun. Hindi din ako nagtagal doon sa pangalawang university na pinasukan ko kasi, wala eh. Kailangan ko na talaga magtrabaho that time. So, yeah. Inuna ko muna magtrabaho talaga. Pero, sa ngayon, sa isip ko, hindi muna siguro ako ulit mag-aaral. Dahil, sa tingin ko, sa line of business na pinapasok ko, hindi ko naman siya kailangan. And more on yung sa sarili ko. Yung more on yung ako, self-study. Pwede naman, di ba? Kasi madali lang naman aralin din yung iba dito. And of course, may mga training naman. Parang nung pumasok lang din ako sa call center, may mga training din naman. And ang pinaka-base lang talaga ng siguro na hinahanap is yung communication skills. And doon ko talaga napatunayan na sobrang importante talaga yung communication skills kahit saan, sang aspeto. Kahit na medyo awkward talaga ako magsalita and awkward ako makapag-communicate, just try and try, di ba? Fake it till you make it, ika nga. So, ayun. By the way guys, pakita ko din sa inyo yung mga chocolates na pinasalubong ni Kuya, di ba? So, ito guys, puro Royce yung pinasalubong niya. Ito yung una, Royce Quality Nama Chocolate, Royce Sakura Fromage. Ayan, color pink siya. Ito, paubos na to eh. Ayan, 2 na lang yung natitira. Pero, sa lahat ng, ito, 3 kasi to. Sa lahat ng to, ang nabubuksan pa lang is ito. Kasi hindi din masyadong sa matamis yung mga tao dito sa bahay. Kasi nga, alam niyo naman, nag-iingat sa mga sugar, di ba? Yung iba naman, dito sa bahay, high blood, pero, connect, di ba? Sa sugar. Pero, syempre, iniingatan namin. Iniingatan kasi namin talaga yung health namin na. Dahil, ayan, hindi ko siya nabubuksan. Ito yung isa ay Royce Matcha. Gusto ko lagi kasi itong matcha eh. Kaya lagi ito yung kinukuha ko. Kapag kami dala si Kuya, mga ganito. Tapos ito naman, mild milk, baker free. Rice din. Ayan. So ito yung 3. Ayun. Ayan lang naman. Tapos ito pa guys, bago ako kwento ko lang din sa inyo. Bago ako mag-resign, bumili ako ng 2 bag from Adi. So the first one is ito. Ayan.
So ito, nagamit ko na 'to actually kina Gerald and nagandahan lang talaga ako sa kanya. May iba't iba pang kulay nito, hindi ko lang kinuha yung ibang kulay na masyadong colorful kasi nga para minsan lang kasi ako nalabas. So, kapagka lumabas ako, ayoko na yung mahihirapan ako na bagayan yung mga kulay-kulay, 'di ba? So ayan, ganito yung itsura niya. Ayan, maganda siya guys and marami din nagandahan dito sa bag na 'to. And napansin ko kasi, yung mga sling bag ko, like yung isang yun, ito, yung Aldo. Oo, yan, tsaka ito, yung mga sling bag ko na yan. Konti lang yung mga nalalaman ko sa kanila. Tapos ito naman, itong sang 'to, hindi 'to akin, kay Bea yan. Dito lang nakalagay sa kwarto kasi wala lagi dito si Bea, hindi naman niya madalas ginagamit yung bag na yan. So, ako na lang yung gumagamit kapagka nagpapa-check up ako. So, ayun, napansin ko, itong dalawang bag na 'to, yung mga iba kong mga sling bags, wala akong masyadong mailagay sa kanila. So, hindi dito, for example, hindi nakasya dito yung cellphone ko kapagka naglagay ako ng electric fan, itong ganitong maliit na electric fan, 'di ba? O kaya maglalagay ako nitong lalagay ko 'tong mic ko, 'di na kasya, yung mga tripod na maliliit, basta may ginagamit kasi akong tripod na maliit. So, yun lahat ng yun, pati wallet ko, kasya siya dito. So, ito talaga pinaka-useful na nabili ko. And kapagka naman pupunta ako ng Mandaluyong or pagka pupunta ako ng malayong lugar, tapos kailangan ko ng lagay ng mga damit, ganyan. Or pag pupunta ako ng Batangas, eto, bumili na din ako ulit nitong ganitong bag dahil nagustuhan ni mama yung isa kong bag na ganito. So, bumili na lang ako ulit nito. Yeah. And ibang kulay naman, color purple siya para maganda. Itong mga bags na to, nagamit ko na to nung pumunta ako kina Gerald. So, ito ngayon, bukas pa rin. Bukas pa rin siya kasi may mga iba pang mga damit dito na tinatanggal ko kanina. And alam niyo naman, as a person na may ADHD, PCOS, PMOS, eh, medyo gulo-gulo yung wire ng utak ko. Kaya nauna tong pagbablog ko na to. Bago ako matapos dun sa isang ginagawa. Pero maaalala ko naman siya pag ine-edit ko na tong video na to. Sa tingin ko. Pero yeah. Oh, yun na lang muna yung mga share ko sa inyo na bagay. Actually, marami pa akong mga nabili na hindi ko na-share sa inyo. And hindi ko nga alam kung may nanonood ng vlog ko na to. Pero okay lang guys. And kung sakaling maligaw kayo dito sa vlog ko na to, sana naman mag-subscribe kayo, no? Kasi as of this moment, 202 yung subscribers ko pa lang. Check ko nga ulit. Yeah, 202. Kapapalit ko lang ng profile ko dito eh. Sa 202 nga. 202 subscribers. Yan, pakita ko din sa inyo. So, ayan guys, oh. Kitang-kita nyo. 202 subscribers. Nikita Mercado. Paki-subscribe naman ng YouTube channel ko. Lang naman kasi ito kasi talaga yung hilig ko eh, no? Hilig ko lang mag-video ng ganito. Kumuda ng kumuda sa camera. And sana soon kapag lumalabas na ako, hindi na ako mahiyang maglabas ng camera, magtutok sa sarili ko ng camera, 'di ba? Or ng phone ko. Kasi phone lang din naman yung gamit ko pang vlog. Kasi ayun, hindi pa ako bibili ng camera unless kumita na ako dito sa ginagawa kong 'to. Kasi para masabi ko naman na worth it, 'di ba, yung pagbili ko. Kasi kung ngayon ako bibili, eh, hindi ko naman alam kung kikita tayo dito. Kung parang hilig ko lang siya, 'di ba? Eh, sa tingin ko naman hindi naman ako gano'n kagaling magsalita. Sinasanay ko pa rin yung sarili ko. Tapos hanggang ngayon parang nalalampasan pa rin ako mga 3 months or 2 months, 1 month minsan bago mag-upload. So, kada balik parang nagba-back to zero yung ano eh, yung yung skills ko dito. Pero napapansin ko naman ngayon, the way na magsalita ako, siguro medyo hinga lang ako kasi meron talaga akong ano, siguro minsan may problema din talaga sa paghinga ko. Kasi asthmatic din talaga ako as a person, 'di ba? Pero yeah, sana guys mag-subscribe kayo kasi ano lang para naman sumaya ako, 'di ba? Tapos mag-comment kayo diyan guys, kahit bash. Lulunukin natin. Sanay naman na tayo sa mga ganyang basher, lalo na dun sa huling account na pinagtrabahuhan ko. So, doon talaga maraming basher, sorry. Wala pala, hindi pala scammer. Basher pala. Pero sa susunod kong video, siguro kwento ko naman sa inyo. Kasi, bahala na. Hindi na lang ako magsasabi kung ano yung susunod na video na gagawin ko. Siguro paplanuhin ko na lang kung ano. Dahil kasi minsan hindi natutuloy yung mga ano eh, yung mga gagawin ko dapat hindi siya natutuloy. Tapos minsan, paulit-ulit ako sa one hanggang sa maubos na yung product. Nasa day 1 pa rin ako. Ayun. So, yeah. To, pinagmamasdan ko yung views ng channel ko. Doon sa huli kong upload 2 months ago, yung nag-DIY ako ng dishwashing liquid, 6 views lang. Ganyan. Tapos 12 views, 9 views.
ganyan. Kasi medyo mahaba din naman yung upload ko dito sa 9 views na 'to, yung red light. Ito yung ano, nawalan kami ng internet. Ta's pumunta pa ako PLDT para maayos siya. Ta's akala ko 3 to 5 days pa bago siya maayos. Yung pala hindi pa ako nakakauwi ng bahay kasi tumambay muna ako sa kapihan. Naayos na pala siya habang wala ako dun sa bahay. So, ayun, tinakot lang pala ako ni ate dun sa PLDT. Ayan, pinakamataas ko na palang view dito, 3 months ago pa, 22 views lang. 22 views lang din pero madami masyadong nanood nung Arbutin Face and Body Serum. Favorite lotions review ko, naka 2K views 'to. Kaso problema dito konti lang yung nag-like. So, hindi ko din alam kung anong nangyari. Nagsa-spike kasi yan, nagsa-spike siya. Katulad nito, nung food and drink strip sa Batangas, birthday ni Gerald. Hindi ko alam kung curious ba yung mga tao sa birthday ni Gerald, pero yeah, maraming nanood dun. Siguro dahil meron ding picture dito ng kapitbalay dun sa ano ko. Tapos puro mga pagkain pa yung nandito. Tapos yan. Siguro ang pinaka-highlight dun is food and drink strip. Food and drink strip sa Batangas. 1.2K naman yun. 1.2K views. Pero nagsa-spike nga lang siya. Hindi siya yung usually ganong kadami. Actually, usually 12 views, 15 views, 9 views, ganyan lang siya. Pero yeah, at least masaya naman ako sa pinagagawa ko dito sa buhay, kumuda ng kumuda, 'di ba? At least medyo nababawasan yung lungkot ko while naghahanap ng trabaho kasi hindi talaga ako sanay na walang work. For the past, I think mga 7 years, dire-diretso yung trabaho ko noon. Tapos dire-diretso din syempre yung kita. Hindi naman ako nagkakaproblema noon. Yun nga lang, ngayon, syempre, siguro naninibago din ako. Kaya wala pang 1 month na nagpapahinga ako. Parang gusto ko na agad magka-work. Mahirap din kasi mawala ng work, lalo na pag wala kang ipon. Hindi din naman ako handa na makakaganto ako kasi maganda yung mga nangyayari bago yung last na account na hinandle ko. Tapos hindi ko akalain na magkakaganon, mapapalipat ako ng account tapos kailangan ko na naman mag-calls ulit. So, yun. Akala ko tuloy-tuloy na maganda yung mangyayari. Pero yun nga, wala naman tayong magagawa doon. Kailangan lang natin mag-move on. Tapos yung huling account ko, pinipilit ko naman siyang mahalin yung huli kong trabaho kasi ang ganda din naman kasi about sa mga sasakyan yun. Actually, marami din ako natutunan doon. Yun nga lang, talaga mga demonyo, mga customer, hindi ko, oh my God, oo. Actually, kung iisipin mo, madali lang talaga siya. Yun nga lang, puro deliver difficult messages yung makukuha mong calls dun sa account na yun. And usually, madalas talaga, sobrang dalas na makakuha ka ng mga customer na sobrang kukulit. Na ayaw talagang papigil. Ayaw nila magbayad. Kasi kapag may sasakyan ka, di ba, parang maintenance na din yun. Yung kapag halimbawa may issue yung sasakyan mo, kailangan may pera ka na mailabas. Sa kanila kasi hindi. Parang gusto nila laging ibunton dun sa sa brand. So, ayun. Mahirap yung account na yun. Pero, kung tutusin, madali lang siya. Yung mga customer lang yung mahirap. So, nabalitaan ko na lang din, pati yung isa kong ka-work, nakasama ko sa isang wave. Kasi isang wave kami, na 2 tao lang kami dun sa wave na yun. Nakakatawa nga eh. Pero, 2 tao lang kami dun sa wave na yun, tapos parehas kami naka-work from home. Tapos parehas din kami, sabay kami nag-resign. Hindi ko din alam, akala ko ang galing-galing nun kasi lalaki yun eh. So, ang lalaki maraming alam sa sasakyan. Ayun. Hindi ko akalain sabay pala kami magre-resign. So, wala tayong gagawin dito kundi mag-vlog, mag-apply, at mag-edit ng video. Puro ganun lang. So, yeah. Thank you so much for watching this vlog, guys. And please, again, subscribe my YouTube channel. Subscribe, okay? And like this video. If you like this video, mag-comment din kayo dyan kung ano mga gusto nyo i-comment. Ayun. Thank you. Bye.